Magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid na nakikinig sa ating pong programa sa radio at ganoon din po sa nanonood sa live. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay dadako ngayon sa ating po namang pag-aaral sa ating presente na leksyon. At nais ko pong tayo'y manalangin muna bago po tayo magpatuloy. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa inyo at nagpapasalamat kami sapagkat binigyan ninyo kami ng buhay at kalusugan hanggang sa sandaling ito. At aming hinihiling sa inyo na bigyan ninyo kami ng pagkaunawa, buksan ninyo ang aming mga puso na sisidlan ng mga mensahe na nais ninyong ipaabot sa amin sa pamamagitan ng leksyon na ito na aming papag-aralan. Pagpatawad din ang aming mga pagkukulang, ang aming mga pagkakasala sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Tayo po ay magpatuloy sa ating pong pag-aaral sa ating presente na leksyon na ito po ay may pamagat na early life. Ang pinag-uusapan po dito sa leksyon na ito ay tungkol po sa buhay ni Isaac, at ang pambukas na teksto na ating pong babasahin, ito ay hango sa Salmo 119 sa verse 10. With my whole heart have I sought thee, O let me not wander from thy commandments. So ito ay salitang binitawan ni Salmista David, ay dito sa unang bahagi na lang ng teksto na ito ay makahulugan, na sabi niya, with my whole heart have I sought thee. Ito ay magandang mga quotation na atin pong inuulit-ulit minsan. Pero yung karanasan ni David, kaya niya nasabi ito ay minsan ay hindi pa natin nakukuha. Maganda ang mga kataga, magandang ulit-ulitin, magandang kasabihan, pero yung karanasan ni David ayon po ang higit sa lahat na kailangan natin. Kaya nga't sabi dito na, O let me not wander from thy commandments. Maganda, Huwag mo akong pahintulutan na mailayo sa inyong mga kautusan. Ito ay maganda rin, na mga salita na binitawan ni David. Pero ulitin ko uli, paano kaya sa ating mga karanasan? Tayo ba ay nagkaroon ng karanasan at sinabi natin mula sa ating mga puso na huwag mo akong hayaang lumayo sa iyong mga kautusan? Yan po ang mahalagang katanungan. So, sa buhay ni Isaac ay sabihin natin na siya ay dumanas ng ganitong karanasan. Kaya ating pong papag-aralan ito sa unang subtopiko ng ating leksyon ay may subtopic na Isaac and Rebecca. Sino ba itong si Rebecca? Ito yung nagiging asawa ni Isaac. Kaya ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol kay Isaac at Rebecca. Itong unang bahagi ng ating pong tawag nito leksyon, unang subtopiko. Ang unang katanungan dito ay
what reveals the earnest faith of the aging patriarch Abraham for his posterity after his wife's death. Nung mamatay ang asawa ni Abraham, ay may ginawa si Abraham na ito ang nagpapakita o nagpapahayag ng tapat na pananampalataya ni Abraham kahit sa kanyang tumatandang edad. At ano yun? Ano yung kanyang ginawa noon na nagpapahayag ng kanyang katapatan ng kanyang pananampalataya? Si Abraham bilang isang tapat na mananampalataya ay nais niya na ang kanyang mga angkan ay magiging tapat din na mananampalataya. Kaya sa kanyang anak na si Isaac ay ninais niya na ito ay hindi mag-asawa ng mga taong anong tawag nito, idolatrous people. Ang ibig sabihin yung mga taong nagsasamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya't ang ginawa niya ay siya ay nag-atas, no, kaya inatasan niya, ano, ang kanyang kanyang alipin, no? So dito ay makikita natin ang katapatan ni Abraham dahil nais niya na ang kanyang angkan ay hindi mapariwara, hindi malayo sa Diyos. Kaya concern siya sa pag-aasawa ng kanyang anak. Kaya ito palang pananampalataya minsan ay may kinalaman sa pagpipili ng magiging asawa. Kaya ganun na lang ang pag-concern ni Abraham sa kanyang anak na si Isaac. Kaya't siya po ay nag-utos ng maghahanap ng magiging asawa ni Isaac. Sino yung kanyang inutusan? Ang kanyang inutusan ay ang kanyang alipin na maghanap ng magiging asawa ng kanyang anak. At sabi niya ay huwag kang maghanap sa mga Canaanites dahil ang mga Canaanites ay ito ay nagdidiyos, maraming mga Diyos-Diyosan ito. Kaya pupunta ka at hahanap ka doon sa aking mga angkan. Dahil doon yung mga naglilingkod sa Diyos. Pero itong yung kanyang alipin ay pumunta nga pero sa lugar na hindi niya alam. Hindi niya alam, siyempre kung halimbawa ay alam mo naman nung unang panahon ay mas mahirap magbiyahe. Kung magbiyahe ka ay gagamit ka ng mga kabayo o sa kanilang kapanahunan ay asno. Yun po yung kanilang ginagamit sa pagbiyahe. At ang lugar ay hindi niya alam. Hindi niya alam ang lugar. Ikaw ay bibigyan ka ng gawain na pupunta ka sa lugar na ito at hanapin mo ito. Pero hindi mo alam kung hindi ka pa nakarating sa lugar na yon. So mahirap maghanap. So pumunta siya, pero paano ipinaliwanag ng alipin ni Abraham na ang Panginoon ang nagtumulong sa kanya na magiging matagumpay ang kanyang hangarin o ang kanyang gawain. Ipinaliwanag ito ng kanyang alipin. Ito ay ang pangalan na itong alipin niya na ito ay si Eleazar ang pangalan. So inexplain niya na sinabi niya na ang Panginoon ang sa kanya, tumulong sa kanya para matumpungan niya ang karapat-dapat na magiging asawa ni Isaac. So unang-una, pinaliwanag niya na unang-una siya daw ay nanalangin sa Panginoon na ang kanyang effort sa paghahanap ay magiging matagumpay. Kaya't nung pumunta siya sa lugar, ay noong pumunta siya sa isang bubon,
ay nagkataon din na dumating doon ang isang babae na magsasalok ng tubig. At siya ay humingi ng tubig na inumin. At siya ay binigyan. Binigyan si Eleazar na alipin ni Abraham. Hindi lang binigyan, kundi nag-alok pa ang babaeng ito na pati ang kanyang asno ay kanyang papainumin. At itong si Eleazar ay namangha at tinanong niya kung sino ba siya. At kanyang sinabi na siya daw ay anak ni Bethuel. Si Bethuel daw na sabi doon sa teksto ay he is a daughter of Bethuel, Nahor's son, whom Micah bore unto him. Ay di naunawaan ngayon ito ni Eleazar na siya pala ang angkan ni Abraham. At siya ang karapat-dapat na magiging asawa ni Isaac dahil mabait At ang Panginoon ang nagdala sa kanya sapagkat hindi niya alam ang lugar. Pinalangin niya sa Panginoon, nagkataon na sila ay nagtagpo doon. At nung nagtagpo sila ay nalaman niya na ito pala ang babaeng kanyang hinahanap na nanggaling sa maangkan ng mga nananampalataya sa Diyos. Kaya't kanyang kinausap ang magulang ang pangalan nito ay Rebecca. Dito na yung nasumpungan na itong si Rebecca. At pinayagan na si Rebecca ay kanyang dadalhin upang kanyang iharap doon sa kanyang amo. O yun po ang nangyari. Kaya dito sa ating napag-aralan na ito, ano ang maunawaan natin sa tinatawag na masaya na pagsasama? Kasi sa madalit sabi, itong pag-aasawa ni Isaac at saka si Rebecca ay nagiging masaya. So, ano ang matutunan natin dito sa pag-aasawa na masaya na pagsasama ni Isaac at saka si Rebecca? Ang matutunan natin dito ay ang susi ng matagumpay at masayang pag-aasawa ay yung sundin natin yung ehemplo ni Isaac. Yun ang mabuti na sundin natin. Alam niyo ang edad ni Isaac nung siya ay mag-asawa, ang edad niya ay 40 years old. At siya ay nag-submit pa rin sa kanyang God-fearing parents. Ng kanyang experience na alipin ay siya ang pinadala ni Abraham para maghanap para sa kanya. Kaya yun po ang mahalaga, sundin natin ang kalooban ng Panginoon, sundin natin yung ehemplo ni Isaac para tayo ay magkaroon ng masaya na pagsasama o kaya ay pag-aasawa. Sa ating kapanahunan kasi ay kabaliktaran na. Bakit? Kasi ito, basahin natin ang nota sa spiritual gift. Volume 3, 112, ganito ang sinasabi. Children now from 15 to 20 generally consider themselves competent to make their own choice without the consent of their parents, and they would look with astonishment if it should be proposed to them to move in the fear of God and make the matter a subject of prayer. Isaac's case is left on record as an example for children to imitate in after generations, especially those who profess to fear God. Tingnan niyo, kaya pala na-record sa Biblia yung kasaysayan ni Isaac because his example is
worthy is to follow. Ano? Is higit sa lahat yung mga nananampalataya sa Diyos, yung mga nag-aangking mga anak ng Diyos, ay sundin nila yung ehemplo ni Isaac. Hindi nagmamadali, ano? At hindi rin yung sabing kaya ko at hindi na kailangan ng consent ng mga magulang, ano? Ay hindi po 'yon. Si Isaac ay 40 years old. Ay yung mga sinasabi dito, yung mga 15 to 20 years old, ay sila ay sinasabi na, ay ako'y kaya ko na. Ako'y may kakayahan na pipili ng para sa akin. Ano, pero kalimitan, ito ang nagbubukas ng daan sa masalimuot na buhay ng pag-aasawa. Ano? Yun ang dapat nating maunawaan doon sa masaya na pagsasama ni Isaac at saka si Rebecca bilang mag-asawa. Ano? Tayo po ay magpatuloy sa kabila ng masaya na pag-aasawa o pagsasama ng bagong mag-asawa ni si Isaac at saka si Rebecca, ay dito mayroon din silang tinawag na hinarap, tinatawag na pagsubok. Ano yung pagsubok na yon? At ilang taon na sila ay tawag nito, nasubukan ang kanilang pananampalataya dito. Ito po yung ang si Rebecca ay anong tawag nito ay barren. Ibig sabihin hindi makaanak. Yun ang nagiging problema. At ilang taon yan. Ilang taon na nagiging nila pas-anin nitong mag-asawa. Yan ay umabot ng 20 years. Dahil bakit 20 years? Titingnan natin mamaya bakit 20 years. No? Kasi siya ay 60 years old noong ipanganak niya si sino ba yan? Si Esau at saka si Jacob. Ay nung nag-asawa siya ng 40 years old. Tapos nung magkaanak 60 years old na siya, di ibig sabihin 20 years naghintay. Kaya siguro minsan yung mga nawawalan ng pag-asa niyan ay pwede pa rin kahit 20 years na ang nakalipas, basta ipanalangin. Tingnan ninyo, ano ba ang ginawa? Ano ba ang ginawa nitong mag-asawa? Ay sila ay lumapit sa Panginoon. Lumapit na sila sa Panginoon. At ang kanilang pananampalataya ay tawag dito rewarded. Ibig sabihin na nagantimpalaan ang kanilang pananampalataya. Dahil sabi dito na sa teksto ay, and Isaac entreated the Lord for his wife because she was barren, and the Lord was entreated of him, and Rebecca his wife conceived. Ay di nagbuntis. Ilang taon naghintay? 20 years. Yan. Kaya pero yan ay hindi magic ang nangyari. Pananampalataya ang nangyari. Kaya hindi natin sabihin na si Isaac nga na 20 years ang nakalipas ng anak Totoong nanganak, pero yan ay bunga ng pananampalataya, hindi magic. Mga kapatid. Hindi rin sabihin natin circumstansya. Hindi. Bunga ng pananampalataya. Yun po ang nangyari. At ngayon, noong siya ay nagbuntis, ipinagtataka rin naman ito ngayon ni Rebecca, sapagkat ang kantiyang tiyan ay sumasakit at parang mukhang nagkakagulo ang nasa kanyang tiyan.
At siya ay nagtaka at siya ay lumapit sa Panginoon, nagtanong nga sa Panginoon. Nagtanong sa Panginoon. At nung siya ay nagtanong sa Panginoon, mayroong isang bagay na nalaman niya na hindi niya alam. No? Ano yon? Yung nalaman niya. Ito ay naunawaan niya na siya pala ay nagbubuntis ng ng tawag nito, twin, kambal, kambal. Ano kung kambal? Ang noong mauna na nalaman niya na kambal pala yung kanyang ibinubuntis. At ang nalaman niya nung siya ay nagtanong sa Panginoon ay ito, ang sabi ng Panginoon na ang kanya palang ibinubuntis na kambal ay 2 bansa, 2 nations. Sabi niya ay 2 nations daw. Ang ibig sabihin ay magiging 2 bansa yung kanya pong ibinuntis na 2 nations. At ito ay they are struggling each other. At sabi, nalaman niya parang ito ay hindi pan lang niya ipinapanganak, ay hula na binigay sa kanya ng Panginoon na siya ay magbubuntis ng 2 at ito ay 2 magbubuntis ng kambal at ito ay 2 bansa, at ang isa ay mas mahina at ang isa ay mas malaki, ay mas malakas. At sinabi pa doon na ang mas bunso ay paglilingkurang ng panganay. Ay, sino bang panganay doon? Kambal nga eh. Kambal nga eh. Ibig sabihin, mayroong maunang lumabas, hindi man nagsabay eh. May nauna, mayroong sumunod. Yun po ang ibig sabihin noon. Kaya nga sinabi doon na ang panganay ay paglilingkuran niya ang bunso. Ayan. So dito di-describe naman natin ano ang nagiging ipinanganak itong 2 ay description ng kanilang pag-uugali. Ang una ay yung first of the twin. Ano ba ang pag-uugali ng first ay itong si Esau. Ano ang pag-uugali niya? Ito ay na-describe dito sa banal na kasulatan. Siya daw ay sino bang di ba mayroong awit na mayroong awit na yellow, black, red and white. Ibig sabihin may kulay na siguro ay kung hindi ako magkamalin, mga Indian itong reddish ang kulay. Di ba? Pagka yellow, sabihin natin, pagka sinabing yellow, mga Chinese eh. Kaya, ang kulay is reddish eh. At saka, hairy daw ang kanyang ang kanyang mga balat. Mahabal lahibo. Yan. At siya ay tinawag ng kanyang pangalan ay Esau. Si Esau, siya ay sabi dito magaling na hunter, a man of the field. Siya ay gustong-gusto niya sa bukid eh. Taong bukid siya. 'Yon ang pag-uugali nitong si Esau. So mayroon kasing mga katanungan dito na how does a restless spirit such as he tend toward discontentment? So ano daw yung paano daw na ang isang walang pahingang espiritu ay nagdadala sa walang pagkakontento, Ay sabi sa Biblia,
So the eyes of men are never satisfied. So ang mata daw ng tao pala ay walang pagka-kontento. At ito ang nagdadala sa tao sa discontentment. Ayan, yun ang principle. Bakit kaya binanggit dito, no? Siguro ay may kinalaman sa buhay ni Esau ito, ano? Kaya inilagay dito na this is the principle. Okay? So, we'll proceed. Yun po yung characteristic na mayroon si Esau, yung isa sa twin na anak ni Rebecca at Isaac. Contrasting personalities. Yan. Ano naman yung younger twin do at birth? Ano ba ang kwan? Kasi nung ipanganak sila, yung younger, ano ba yung ginawa niya nung ginawa niya noong sila ay ipanganak? Ayon dito sa Biblia, sa Genesis 25 verse 26, ay nung sila ay ipanganak, itong si Jacob ay hawak-hawak niya ang paa niya, no, ni Esau na kanyang kapatid, ano, kanyang older brother, sabihin natin, na unang lumabas eh. Paglabas ni Esau, ay sumunod si Jacob na hawak-hawak niya ang paa ni Esau na kanyang kuya. Yan po ang at describe naman natin ano naman ang characteristic nitong si Jacob. Ayon dito sa Biblia, sa Genesis 25 verse 27, yung last part niya, si Jacob ay taong bahay din. Siya ay isang, hindi siya hunter na kagaya ni Esau. Hindi siya mahilig sa bundok, doon lang siya sa plain. Dwell in tents. At siguro ito yung kalimitan na tumutulong sa kanyang ina, itong si Jacob. So, yun po yung kung si Esau ay man of the field, ito naman si Jacob ay man of plain. Yun na yung pagkakaiba ng kanilang description, ng kanilang pag-uugali. At dito sa magkapatid na ito, paano na naihahayag ang naire-relate ang pag-uugali ng mga magulang sa mga anak, kagaya ni Esau lang at saka si Jacob. Yung pag-uugali ni Rebecca ay nandoon sa kanyang anak na si Jacob, at si Isaac naman ay naroroon doon sa ni Esau. Kaya nga mayroon silang paborito eh. Bakit naging paborito ni Isaac si Jacob? Si Esau. Dahil siya ay active. Siguro yun ang characteristic mayroon siya, kaya gustong-gusto niya. Siya ay active at laging nasa kabundukan, nanghuhuli pa ng mga hayop doon, pinapakain niya itong si tatay nila na Isaac. Kaya gustong-gusto naman siya ni Isaac. Kaya yung characteristic mayroon siya ay naire-relate doon sa kanyang anak. At ito naman si Rebecca ay gustong-gusto niya si Jacob. Si Jacob ay hindi umaalis sa bahay, laging kasama ng kanyang ina. Yung characteristic niya ng kanyang ina ay nasa kanya, kaya gustong-gusto naman ng kanyang ina. So ganun na minsan yung ating mga anak ay nakukuha nila yung characteristic ng mga magulang. Kagaya ni Isaac at saka si Esau at saka si Jacob. Yun po mga kapatid. Ngayon,
bakit ang siyempre pagka ipanganak ay mayroong panganay at saka bunso o kaya basta may importansya ang tinatawag na panganay. Bakit ang pagiging panganay ay napakahalaga noong unang panahon? Sapagkat ang ito palang pagiging panganay, ikaw yung magiging pari sa angkan, sa tahanan. Yun pala ang halaga ng isang panganay. Sa mga hayop din, ay yung panganay mahalaga ay for the Lord yan. Bibigay sa Panginoon yung mga panganay sa mga hayop. Sa tao rin ganun din ang halaga. Hindi lang sa spiritual, ay pati sa material. Ganito ang paliwanag. With the spiritual was connected with the temporal birth, which would give the leadership of the family in position of double portion of his father's wealth. Kaya kung sa kayamanan, siya yung tatanggap ng doble, yung panganay. At kung sa spiritual naman, siya ang leader of the family. Yun, ganun kahalaga yung magiging panganay. Ay si Esau ang panganay, si Jacob yung yung sumunod. Titingnan natin ano ang nangyari. A question of attitude. Okay. So aside from the parents' view of Jacob, how did God regard him and why? Maliban sa nakikita ng mga magulang, mayroon din ang Diyos nakikita na hindi nakikita ng mga magulang. So sa panig ni Jacob, paano ang tawag nun? Kinilala ng Panginoon si Jacob. Ganito ang sinasabi, sa Matthew 5 sa verse 6 ay ganito: Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Ang nakita ng Panginoon doon kay Jacob ay mayroon siyang pagkauhaw sa katuwiran. Hindi lang yon ang nakita ng Panginoon doon kay Jacob. Mayroon siyang lang nakita na tinatawag na excellency. Doon kay Jacob. Yun ang nakita ng Panginoon doon kay Jacob. Sa Bible, yung kanina ay nabasa yung Psalms 119. Ang kanyang experience ni Jacob, ito ay resulta daw ng sinasabi ng Bible, kagaya ng nakasulat sa Psalms 119 sa verse 10. Ano ba yung nakasulat doon? With my whole heart have I sought thee. O let me not wander from thy commandments. Ayun, yun ang resulta. Ang nagiging resulta ay si Jacob ay nagiging mabuti na mananampalataya o anak. Yun po yung nagiging resulta. Okay. Ganito ang sabi sa nota: Let your heart break for the longing it has for God, for the living God. With the persevering faith of Jacob, with the unyielding persistence of Elijah, claim for yourselves all that God has promised. So, ito ang dapat din nating gawin. I-claim din natin yung pangako ng Panginoon at magkaroon tayo ng longing desire na kagaya ni Jacob, with persevering faith. Yung sabi ni dito si Jacob daw ay mayroon siyang tinatawag na
persevering faith. Yun po yung yung characteristic si Jacob. So, ano ang what timeless principle did Jacob's attitude reveals? Why, in terms of spirituality and character, he was more suited for the birthright than was his irreligious brother. Bakit daw itong si Jacob ay mas fitted siya, samantalang siya yung mas bata kaysa kanyang elder brother na hindi siya more religious. Bakit daw ay mas fitted siya? Dahil ito pa lang itong si Jacob ay ang mas pinipili niya ay more on in spiritual things than the material things. Pero si Esau, we're taught to itong si Jacob ay naunawaan niya ang importansya ng tinatawag na birthright. Alam ni Jacob yan, alam din ni Esau yan. Pero sa kabila ng pagkaalam ni Esau na mayroon siyang karapatan at mahalaga ang tinatawag na birthright, ay hindi niya ito pinahalagahan. Pero si Jacob ay binigyan niya ng importansya itong tinatawag na birthright. Hindi niya iniisip yung mga worldly wealth, kundi ang iniisip niya ay yung tinatawag na spiritual things. Na ito yung sabi sa teksto, Romans chapter 13 verse 14. Ganito. But put ye on the Lord's Jesus Christ, and they make no provision for the flesh to fulfill the lust thereof. Kaya sa panahon ng pagpipili ay masigit na binibigyan ni Jacob, na sanay siya na mas binigyan niya ang importansya ang mga spiritual na mga bagay kaysa mga material na mga bagay. Hindi kagaya ni Esau na ipinagpalit niya ang kanyang birthright kaysa mga bagay na ipinagpalit niya sa material na bagay yung karapatan ng isang panganay. Ayan. So, sa huling bahagi ng ating leksyon, longing for the infinite one. Yan. Ano ang focus ni Jacob? Ano yung focus ni Jacob? Ito ang sinasabi. While we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Ano daw yung mga bagay na nakikita? Ang tinutukoy niya dito yung mga materials ng mga bagay. At si Jacob, ang tinitingnan daw niya yung mga bagay na hindi nakikita. Ibig sabihin, hindi yung mga material na mga bagay, kundi yung spiritual, yung mga bagay na hindi nakikita. Hindi, ang ibig sabihin nito, yung hindi nakikita, yung mga spiritual things. Kasi maraming mga bagay ang hindi nakikita pero ang tinutukoy na mas mahalaga yung mga spiritual things. Yun po yung focus ng buhay ni Jacob. Okay. Why should the Jacob's priority in life inspire us today? Bakit ang priority sa buhay ni Jacob ay yun ang dapat na mag-inspire sa atin sa ating kapanahunan? Dahil si Jacob ay mayroon siyang pribilehyo na piliin niya yung
yung kanyang tatahakin na daan, ano, no, kung ano ang susundin niya. Kagaya rin sa ating kapanahunan, mayroon din tayong pagkakataon na tayo ay mamimili rin between two things. Tayo ay mamimili rin. Ito ang sabi dito sa nota. An intensity such as never before was seen in taking possession of the world, in amusement, in money making, in the contest for power, and the very struggle for existence. There is an entire force that engrosses body and mind and soul. In the midst of this maddening rush, God is speaking. He bids us come apart and commune with Him. So, dito sa lupa ay marami tayong pagpipilian na pwedeng hihila sa atin. Ano yung mga yon? Amusements, yung money making, and the contest of power. Ay lahat ng mga ito humihila sa ating katawan, sa ating isip at ating kaluluwa. Ay dapat na tayo ay mamimili na kagaya ni Jacob, na hindi ang mga ito ang dapat nating piliin pagka tayo mailagay sa pagkakataon na mamili. Minsan nga kung trabaho ano ang gusto mo? Maglilingkod sa Panginoon, magiging manggagawa, o magiging negosyante? Pagka ikaw mamili, ano kaya ang pipiliin? Yan po yung ibig sabihin nun. Kung mga gawain, pipiliin natin yung sa Panginoon kaysa mga tinatawag dito amusement, money making, o kaya kapangyarihan. We have to struggle on these things dahil marami ang humihila sa atin dito sa sanlibutan na dapat nating pagtagumpayan, at pipiliin natin na higit ang Panginoon, na kagaya ni Jacob. Pinili niya ang Panginoon, pero si Esau, anong pinili niya? Yung mga bagay dito sa sanlibutan. Ipinagpalit niya yung pribilehyo na ng isang panganay. And maaring sa atin din, sa ating pagpipili, ay tayo ay mailagay sa ganitong sitwasyon. Dapat ang leksyon mula dito sa dalawang magkapatid na si Esau at saka si Jacob ay matutunan natin. We will prefer to choose God than to choose the things of this world. So ito po ang leksyon na ating makukuha dito po sa ating pinag-aralan sa early life ni Jacob. So ang Panginoon po ang magbasbas sa bawat isa sa atin. Sa ating pong magtatapos, tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa sandaling ito, nagpapasalamat po kami sa leksyon na aming pong pinag-aralan. Nawa po kami ay matuto na maglingkod sa inyo. Piliin kayo kaysa mga nasa sanlibutan ito, na laging humihila sa aming katawan, sa aming isip, at sa aming kaluluwa, na tatalikod sa iyo at maglilingkod sa mga bagay dito sa sanlibutan. Nawa po ito ay hindi mangyari sa aming karanasan, kundi kagaya ni Jacob na higit na pipiliin namin kayo sa aming buhay. Ito ay aming hinihiling namin at ipagpatawad ang aming mga pagkukulang at pagkakasala sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.